Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Wika ng anghel sa akin, halika at ipakikita ko sa iyo ang babaeng makakaisang dibdib ng kordero. Nilukuban ako ng espiritu at inihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod, na bumaba mula sa langit buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaningningan ng Diyos, kumikislap na gaya ng hiyas na haspeng sinlinaw ng kristal. Ang pader nito'y makapal at mataas at may 12 pinto, bawat isa ay may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 lipi ng Israel. 3 ang pinto ng bawat panig, 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa hilaga, at 3 sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may 12 saligang bato at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng kordero. Ang salita ng Diyos. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, hinanap ni Felipe si Natanael at sinabi rito, "Natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose." Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan at gayon din ng mga propeta. "May magmumula bang mabuti sa Nazaret?" tanong ni Natanael. Sumagot si Felipe, "Halika't tingnan mo." Nang malapit na si Natanael ay sinabi ni Jesus, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita, siya'y hindi magdaraya." Tinanong siya ni Natanael, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos." "Rabay, kayo po ang anak ng Diyos, kayo ang hari ng Israel," wika ni Natanael. Sinabi ni Jesus, "Nanampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakikita ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik-manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Herbie Santos ng Diocese ng Cubao. Welcome to Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. Nang ikinuwento ni Felipe kay Nathaniel ang tungkol kay Jesus bilang katuparan ng kautusan at ng mga propeta, sumagot si Nathaniel, "May magmumula bang mabuti sa Nazaret?" Marahil ay narinig ni Nathaniel na ang Nazaret ay isang maliit at liblib na lugar kung saan ang mga tao ay simple at walang pinag-aralan. Kaya naman may pananaw na siya o kaya maling pananaw ng lugar. Ngunit nanindigan si Felipe sa kanyang sinasabi dahil nakilala na niya si Jesus at alam niyang siya nga ang Mesiyas. Kaya upang kumbinsihin si Nathaniel, hindi na siya nakipagdebate. Ang ginawa ni Felipe ay inimbita na lang niya si Nathaniel na maranasan kung ano ang naranasan niya. Anya, "Halika at tignan mo." Para bagang sinasabi ni Felipe kay Nathaniel,
kilalanin mo muna si Jesus mismo, tsaka ka gumawa ng desisyon. At in fairness kay Nathaniel, bukas siya at pumayag nga siyang pumunta kay Jesus. At nang makilala niya si Jesus, lubos na nagbago ang kanyang pananaw. Ipinahayag pa niya ng lakas loob, Rabay, ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang hari ng Israel. Napakalaking turnaround, no ba? At ang naging sanhi ng pagbabagong ito ay ang karanasan ng pakikipagtagpo kay Jesus. Kaya ano po ang punto para sa atin ngayon? Ang karanasan ay nagbabago ng pananaw. Mga minamahal na kapatid, kung minsan ay mabilis tayong humusga, batay sa sabi-sabi lang, o batay sa ating nababasa o napapanood sa internet, nang hindi naman talaga natin nararanasan ng mga bagay-bagay. Madaling gumawa ng mga paghuhusga mula sa kaginhawaan ng sariling upuan sa harap ng computer sa bahay, ngunit maaaring magbago ang ating pananaw kapag nasa labas talaga tayo at nakikita natin ang mga pangyayaring ng harap-harapan. Halimbawa, maraming kabataang lalaki ang naniniwala na ang seminaryo ay isang lugar ng kalungkutan, kahirapan at kapighatian. Kaya naman, itong mga seminaryo, mayroong tinatawag na search-in, no? Para sa mga nag-iisip magpare, kung saan maaring silang sumali sa schedule ng seminaryo at matulog doon sa seminaryo sa loob ng 1 o 2 gabi. Itong mga search-in ay naglalayong baguhin ang mga perception sa pamamagitan ng aktwal na karanasan kung paano mamuhay bilang isang seminarista. Sa pagtatapos nito, kadalasan sasabihin ng mga aplikante, masaya rin pala maging seminarista, hindi lang puro dasal. Naalala ko sa isang parokya ko dati, may parokyano akong madalas na tawagin ng mga taong suplada. No? Sinasabi nila na itong tao ito ay hindi malapitan, maraming natatakot sa kanya, kaya lumalayo sila. Ngunit tulad ni Nathaniel, bukas ako na makilala siya. No? Kaya ang ginagawa ko ay binabati ko siya pagkatapos ng bawat misa. No? Nang magsimula kaming mag-usap, napagtanto ko na napaka-caring at napakabait pala niya. No? Hindi lang ito makita ng iba dahil iniiwasan nga siya. Pero dahil ako ang nagkusang makilala siya, naging iba rin ang pananaw ko sa kanya at naging matalik kaming magkaibigan. Kaya magandang tanungin natin sa ating sarili, paano ko ugaliing pigilin muna ang aking paghuhusga hanggat magkaroon ako ng sariling karanasan?